Magandang araw sa ating lahat. Ito may gagawin tayo, isang water pump. Ang problema nito ay mahina daw yung kanyang paghigop ng tubig. Subukan natin. Dito meron tayong extension wire, Meron siyang switch. Tapos i-plug in natin itong water pump dito. I-plug in natin. Ayan, naka-plug in na. Tapos, gagawin natin dyan ay ito-turn on natin ito. Turn on natin yan. Pero, bago natin i-turn on, lagyan natin dito ng papel. So, titingnan natin kung magbubuga ba dito ng hangin. Para ma-check natin kung gumagana nga ba itong pump. I-turn on ko na. Ayan. So, mapapansin ninyo, nagbubuga naman ito dito ng hangin. So, ibig sabihin, gumagana yung paghigop nito. Pero, mahina. So, ang gagawin natin ay, syempre, i-unplug natin ito dito sa power source. Tapos, tatanggalin natin yung screw dito sa cover ng wiring sa tsaka ng pinaglalagyan ng capacitor. Bale, meron po yang 3 screw. Gagamit tayo dito ng screwdriver. Phillips screwdriver yung ginamit natin dahil yung screw ay naka-positive o cross. Okay. Tanggal na natin. Bale, ang screw ay ilalagay lang natin dito sa cover at saka itabi. So, ang gagawin natin dito ay tatanggalin natin ang connection ng capacitor dahil i-check natin ang capacitance ng capacitor. Bali, yung ginagawa natin ay tinatanggal natin yung connection ng capacitor. Pag magtanggal tayo dito ng bolt, iwasan natin na mahulog doon sa baba yung bolt at saka ibang terminals. Ayan. Tanggal na po natin. Bali, itong ating tinanggal na mga maliit na bolt, yan po ay itabi muna natin. Ito din, tanggalin natin. Okay. Gaya ng sabi ko kanina, pag magtatanggal ng bolt, kailangan hindi mahulog yan sa baba. Baka pumasok yan doon sa may rotor. Ito na, natanggal na natin ang connection nitong capacitor. Ito. Ngayon, ang gagawin natin, susukatin natin ang capacitance nitong capacitor. So, tingnan muna natin ang value ng capacitor. Dito, 20 microfarads plus minus 5%. So, ibig sabihin, pwede siyang bumaba ng 19 microfarads o di kaya pwede rin tumaas ng 21 microfarads. Mas maganda kung tataas pa siya ng 20 microfarads. Pero pag bumaba na ng 19 microfarads, ibig sabihin, sira na itong capacitor o mahina na yung kanyang kakayahan magkarga ng voltahe. So, pag ganyan, kailangan nang magpalit ng capacitor. Sukatin natin ang capacitance. Gamit lang tayo ng tester. Sukatin natin ang capacitance ng capacitor. Ilagay ang test rod doon sa wires ng capacitor. Tingnan natin yung kanyang capacitance.
Yan ay nasa 11.57 microfarads. So, mababa na ito. Hindi na ito nasa range ng 5%. Kaya pala mahina ang pag-under nito kasi mahina na yung capacitor. So, ibig sabihin, magpapalit tayo ng capacitor. Bale, ito na po. Nakabili na po tayo ng capacitor. Sukatin natin ang capacitance nitong capacitor. Ito ay 20 microfarads din, oh. 20 microfarads plus minus 5%, 450 volts. So, susukatin natin ang capacitor na ito. Okay. Ayan. Lagay lang ang test rod sa terminals ng capacitor. Ayan. Lagay na natin. Yan na po ay tingnan natin ang measured capacitance. Ayan po, nasa 19.88 microfarads. Ibig sabihin, ito ay okay pa kasi nasa loob pa siya ng 5% tolerance. Kasi ang 5% ng 20 microfarads is 1 microfarad. So, ibig sabihin, pag bumaba ang value ng 20 microfarads na capacitor at naging 19 microfarads, ibig sabihin, pwede pa siyang gamitin. Bale, ito yung ipapalit natin dito sa luma na capacitor. Bale, yung gagawin natin, puputulin natin ito dito. Puputulin natin ito. Bale, tayo po ay magdudugtong na lang ng capacitor dito. Ito yung ating gagawin, no? Pinutol natin yan. Ito din. Tapos, yan po ay babalatan natin dito. Yan. Tapos, ito din. Okay. Bali, itong capacitor na ito, habaan pa natin yung pag-strip ng wire. Ayan. Ganon din ito. Okay. So, sunod na gagawin ay ito. Pagdudugtungin natin ito. Yan, nadugtong na natin. Mapipwede natin ito ihinang, pwede rin hindi. Pero mas maganda yung connection pag ito ay nakahinang. Ito yun. Kabit din natin ito. Isa. Yan.
So, ang sunod na gagawin natin ay hihinangin po natin yung ating ginawang koneksyon para po mas matibay. Yan po. Ganyan po ang paghinang. Check natin kung naisama ba dito sa kabila yung pagkakahinang. Yan, okay na yan. Ito. Hinangin din natin. Sa paghinang, initin muna yung hihinangin. Pag medyo mainit na, ilagay ang soldering lead. Steady yung teka, mainit. Steady yung soldering iron doon sa hinihinang. Lagyan ng soldering lead. Ayan. Okay. Tapos, i-check natin kung ito ba ay okay na dito sa likod. Mukhang kailangan pang maghinang. So, maghinang pa tayo. Ayun. Nahinang na natin. Sunod ay babalutin na natin ito ng electrical tape. Ito po. Balutin na natin ng electrical tape yung ating ginawang connection. Yan, naibalot na natin ng electrical tape. Yun din ang gagawin natin dito sa kabila. Ayan na po. Nabalot na po natin ng electrical tape. Sunod na gagawin natin ay ikakabit na natin ito dito sa motor. Okay. Sige. Ikabit natin ito. Kahit po yan ay magkabaliktad, yung pagkabit ng wire ng capacitor, yan po ay okay lang kasi
wala naman itong polarity. Itong capacitor na ito. Higpitan natin. Ayan. Okay na. Urong natin doon ng konti yung ano. Diyan. Tapos, syempre, paghihigpitan yan, kailangan hindi siya masyadong lalapit dito. Alam nyo na, yung arcing. Yung bang parang tumatalon na spark papunta rito. Yun ang iwasan natin. Sunod ay ito. Ilagay na natin ito dito. Tapos, yan. Itong bolt. Ano po? Naikabit na po natin yan. Itong capacitor. Ayun. Ikabit na natin ang capacitor. Sunod na gagawin ay tayo po ay magte-testing. Hanggat maaari pag-iwalayin natin itong dalawa. Ayan. Okay. So, ibalik natin ang cover. Tapos mag-final testing tayo. Sigurado tayo na okay na ito. Balik natin yung screw. Ito. Okay. Sunod na gagawin natin ay ite-testing natin ulit ang water pump. Ito yung power source. Bali, ulitin ko, no? Yung ginawa natin, tayo po ay nagpalit ng capacitor kasi ang capacitor na ito ay mababa na sa kanyang tolerance value na 5%. Ito po ay nasa 11 microfarads yung measured capacitance, pero yung kanyang rating ay 20 microfarads. So, mababa na siya masyado. So, kailangan nang magpalit. Nang ipinalit natin ay 20 microfarads din. Ano? At sigurado tayo doon na okay yung capacitor na yun kasi 19.88 microfarads yung kanyang measured capacitance. So, ngayon, itesting natin. Lagyan din natin dito ng papel. Bali, maikukumpara na natin ngayon kung alin ang mas malakas yung kanyang pagbuga ng hangin. I-plug in natin itong pump dito. Tigas. Ayan. I-plug in na po natin. I-turn on natin ang water pump. Ayan. Mas malakas na siya ngayon, no? Ulitin natin. Ayan. Mas malakas na siya. So, ayan po.
So hanggang dito na lang ang aking video tutorial. Sana po ay meron kayong natutunan. Kung nagustuhan nyo itong video, paki-like and share. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. Paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po.